Ngayon, kailan ka ba makaka-avail ng retirement pay at ng separation pay? Sa retirement pay, kailangan lang ma-meet mo yung age and service requirements. Age 60 to 65. Yung 60 to 64, optional yon. Yung 65, mandatory retirement age. Ngayon, yung service requirement dapat naka 5 years in service ka, minimum. Yun. So, dapat itong dalawang ito, ma-meet mo para maka-avail ka ng retirement pay. Sa separation pay, iba naman. Sa separation pay, terminate ka sa iyong employment for authorized causes under the labor code. Okay, pag-usapan natin ang iba't ibang authorized causes na nagbibigay sa iyo ng separation pay bilang empleyado. Unahin po natin yung separation pay na 1/2 month pay for every year of service. Ano-ano itong mga instances na to na mabibigyan ka ng 1/2 month pay. By the way, ito pong 1/2 month pay ay literal na 15 days o kalahating buwan ng iyong sahod. Okay? So, 1/2 month pay kung mayroong retrenchment to prevent losses. Ito po yung pagbabawas ng empleyado para ma-prevent yung losses ng kumpanya. Pangalawa, closure na hindi dahil sa serious business losses. Kasi kung may serious business losses kaya nagsara ang kumpanya, wala pong separation pay. Okay? Pangatlo, incurable disease within 6 months. Nagkaroon po ng sakit ang empleyado na hindi po pwedeng magamot sa loob ng 6 na buwan as certified by a public health practitioner. Pang-apat, yung lack of service assignment po ng isang security guard for a continuous period of 6 months. May separation pay po dyan. Okay, no 1/2 month pay for every year of service. Lack of service assignment, ito po yung security agency naka-off detail si guard kasi wala pang maibigay sa kanyang deployment or assignment na hindi dapat lumampas ng 6 na buwan or yung tinatawag din nilang floating status. Okay? So may separation pay po dyan kapag lumampas na ng 6 na buwan at walang panibagong assignment or deployment.